Naging madamdamin ang paglisan ni Maria mula sa kanilang tahanan dahil sa kanyang pasyang tumigil sa pag-aaral upang tulungan ang kanyang mga magulang. Hindi na niya matitiis ang nakikitang sakripisyo ng mga ito, na halos hindi na kumakain ng sapat upang mapag-aral lamang siya. Sa kabila ng kanyang pangarap na makatapos ng pag-aaral, mas pinili niyang unahin ang pamilya. Okay ka lang, tanong ng kaibigan niyang si Clara, na siya ring nag-anyaya kay Maria na magtrabaho bilang kasambahay sa pinakamayamang pamilya sa kanilang baryo. Medyo nalulungkot lang ako kasi malalayo ako kina nanay at tatay, sagot ni Maria habang pilit na ngumingiti. Pero kailangan ko itong gawin para sa kanila. Matatanda na ang mga magulang ko, Bes, panahon na para suklian ko ang lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Yan ang tama, Bes, sagot ni Clara habang tinatapik ang balikat ni Maria. Para sa pamilya natin, kaya natin ito. Lula ng isang tricycle, bumiyahe ang dalawa patungo sa mansyon ng mga Salcedo, ang pinakamayaman sa baryo. Halos 2 oras ang biyahe bago nila narating ang napakalaking bahay na tila isang palasyo. Grabe, Bes. Ang laki ng bahay nila, bulalas ni Clara habang manghang-mangha. Tumango si Maria, hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkapindot nila ng doorbell, sinalubong sila ni Aling Rosa, ang mayordoma ng pamilya Salcedo. Magandang umaga po, bati ng dalawa. Ngumiti si Aling Rosa at sinabing, halina kayo sa loob at ituturo ko ang mga dapat niyong gawin. Inihatid sila ni Aling Rosa sa kanilang magiging silid at sinabihan, sakto ang dating nyo. Mag-almusal muna kayo bago simulan ang paghahanda ng agahan para kina Madam. Pagkatapos nito, nagtungo si Aling Rosa sa hardin upang diligan ang mga halaman. Bagamat unang araw pa lamang nila sa trabaho, nagpakita agad ng kasanayan sina Maria at Clara sa gawaing bahay. Sinimulan nilang maghanda ng agahan base sa mga nakasulat na tagubilin sa refrigerator. Sa kabila ng kaba, naging maayos ang kanilang unang araw, na nagbigay sa kanila ng kumpiyansa na kakayanin nila ang bagong hamon na ito. Nang matapos sina Maria at Clara sa paghahanda ng agahan, dumating si Aling Rosa upang suriin ang kanilang ginawa. Pinanood ng dalawa kung paano maayos na inilatag ni Aling Rosa ang mga pagkain sa hapagkainan. Napansin nilang kahit simpleng agahan lang ito, napaka-elegante ng pagkakaayos, tila handa para sa isang piging. Sa kanilang isipan, napakalayo nito sa kanilang kinalakihan, kung saan ang agahan ay karaniwang binubuo ng itlog, tuyo, o bagoong. Iba talaga ang buhay ng mayayaman, bulong ni Maria habang pinagmamasdan ang mga mamahaling rekado sa kusina. Kapag natanggap ko na ang unang sahod ko, bibili ako ng mga ganitong rekado para kina nanay at tatay. Gusto kong makapagluto ng masasarap na pagkain para sa kanila. Hinagakak si Clara at sumang-ayon. Tama ka, Bes, baka makatikim din tayo ng ganito sa bahay natin. Makalipas ang ilang sandali, nagising na ang buong pamilya ng mga Salcedo. Nakahanda na ang agahan sa mahabang mesa, habang sina Maria, Clara, at Aling Rosa ay nakatayo sa gilid, naghihintay ng utos mula sa kanilang mga amo. Isa iyon sa mga alituntunin sa mansyon. Sila na ba ang mga bagong kasambahay natin, Aling Rosa? Tanong ng padre de pamilya habang tinitignan ang dalawa. Opo, sir. Sila po si Maria at Clara. Galing po sila sa kabilang bayan, sagot ni Aling Rosa. Tumango ang Ginoo at binalingan ang dalawang dalaga na nakayuko lamang. Magpakilala naman kayo, mga iya. Huwag kayong mahihiya, hindi naman kami nangangain ng tao, biro ng ginang na ikinatawa ng anak nilang si Camille, isang dalagang 18 anyos. Nagtaas ng tingin sina Maria at Clara. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Maria at ito naman po ang kaibigan kong si Clara. Magalang na pagpapakilala ni Maria, sabay ngiti. Ang kanyang ngiti ay tila nakakahawa, kaya't napangiti rin ng mag-asawa at si Camille. Hindi naiwasang mamangha ng pamilya sa kagandahan ni Maria. Sa kabila ng pagiging anak mahirap, hindi ito halata sa kanyang makinis at maputing balat, pantay ng ngipin, at malaanghel ng ngiti. Kay ganda mong bata, Maria, puri ng ginang, na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Ma'am, ako po. Hindi ba maganda? Singit ni Clara na ikinatawa ng lahat. Maganda ka rin naman, Ate Clara, sagot ni Camille na may halong biro, pero mas lamang lang si Ate Maria ng 5 palaigo. Natawa si Clara ngunit napangiti rin ng sabihing, Morena Beauty naman ang tawag sa kagandahan mo, ani ni Camille.
Siya nga pala, kumain na ba kayo? Kung hindi pa, sabayan niyo na kami, alok ng Ginoo. Walang pag-aalinlangan na tumabi si Clara sa mesa, at napasunod na rin si Maria sa kabila ng kanyang pagkamahiyain. Ang ganitong ugali ng kasambahay ang gustong-gusto ng pamilya, mahinhin ngunit masayahin kapag nakilala na. Habang kumakain, tinanong ni Camille ang dalawa. Ilang taon na po kayo, Ate Maria at Ate Clara? Nagkatinginan ng dalawa bago sumagot si Maria, kaka-18 pa lang po namin noong nakaraang buwan. Magkapareho po kasi ang petsa ng aming kaarawan. Sa totoo lang, kinailangan nilang dagdagan ang kanilang edad upang makapasa sa trabaho. Matapos ang agahan, nagpatuloy si Camille sa pakikipagkwentuhan habang nanonood sa ginagawa ng dalawa. Pasensya na kayo kung madaldal ako ha. Wala kasi akong kapatid na babae. May kuya ako pero nasa ibang bansa, pinapatakbo ang isa naming kumpanya, paliwanag ni Camille. Ngumiti si Maria at sagot, ayos lang po, Ma'am Camille. Natutuwa nga po kami dahil nakikipag-usap kayo sa amin. Hindi po lahat ng mayayaman ay ganito. Tama po. Dagdag ni Clara. Kadalasan, hindi kami pinapansin ng mga amo namin dati. Ngumiti si Camille at sinabing, dito sa bahay namin, lahat ng tao ay itinuturing na pamilya. Kaya huwag kayong mag-alala, magiging masaya kayo dito. Hindi kami pinalaking ganun, paliwanag ni Camille na may ngiti sa labi. Tinuruan kami ni na mommy at daddy na maging mapagpakumbaba, marunong makisalamuha kahit kanino, at higit sa lahat, huwag magmataas kahit na mas nakakaangat kami sa buhay. Gusto nilang palaging may respeto kami sa lahat ng tao, anuman ang estado nila sa lipunan. Napangiti si Maria at Clara sa sinabi ng kanilang dalagitang amo. Kaya nga po kami natutuwa at nagpapasalamat dahil napakabait ng pamilyang napasukan namin, ani Clara, na halatang galing sa puso ang kanyang mga salita. Always welcome, Ate Maria at Ate Clara. O siya. Aalis na po ako dahil may pasok pa ako. Mamaya ulit, kwentuhan tayo pag-uwi ko ha, paalam ni Camille habang kamakaway. Pagbutihin niyo po ang pag-aaral, Ma'am Camille, payo ni Clara na tinanguan naman ng dalagita bago ito tumakbo papunta sa kanyang silid. Ang bait talaga ni Ma'am Camille, ano, bes, puna ni Clara matapos mawala sa paningin nila ang amo. Oo nga, pati sina Ma'am at Sir. Sana lang ganoon din ang sinasabing kuya ni Camille, sagot ni Maria. At sana gwapo rin, dagdag ni Clara na may halong biro at kilig, dahilan para mapailang si Maria. Ikaw talaga, Clara, wala kang ibang inaatupag kundi ang mga gwapong lalaki. Magbanlo ka na nga dyan at nang matapos na tayo sa mga gawain. Marami pa tayong lilinisin, sabi ni Maria habang napapailing. Oo na po, Ate Maria, sagot ni Clara, na halatang nagtampo ngunit nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pagkatapos nilang tapusin ang mga hagasin, nagkanya-kanya sila ng gawain. Si Clara ay nagtungo sa labas upang magwales, habang si Maria naman ay naglinis sa loob ng bahay. Sa kanyang paglilinis, napadpad si Maria sa isang silid na may pintong kulay pilak. Ayon sa kanilang madam, ilang linggo na raw itong hindi nalilinis. Parang wala namang dumi rito, bulong ni Maria habang iniikot ang tingin sa paligid. Ang linis-linis pa naman ng silid na ito. Siguro ito ang kwarto ng panganay nila madam, naisip niya habang patuloy na nagpupunas. Napansin niya ang isang picture frame sa ibabaw ng mesa. Nasa larawan ng isang gwapong lalaki na kaakbay si Camille. Kinuha niya ito at matagal na tinitigan. Grabe naman. Parang Greek god ang itsura nito, bulalas niya habang hinahagod ng tingin ang bawat detalye ng mukha ng lalaki. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong paghanga sa isang lalaki. Ilang sandali pa, ibinalik niya ang larawan at nagpatuloy sa paglilinis. Pagkatapos linisin ang iba pang bahagi ng bahay, nagtungo si Maria sa labas upang hanapin si Clara. Ngunit laking gulat niya nang makita ang kaibigan na nagtatampisaw sa swimming pool. Hoy, Clara! Anong ginagawa mo dyan? Baka makita ka ni Ma'am o ni Sir, sigaw niya habang nakapamewang. Relax ka lang, Bes. Wala naman sila Ma'am at Sir. Si Ma'am Camille, umalis na rin. Halika na rito, samahan mo na ako bago ko palitan ang tubig ng pool, sagot ni Clara na tila walang pakialam. Ano ka ba, may CCTV dito. Baka makita tayo, sagot ni Maria na halatang nag-aalala. Napabalikwa si Clara at mabilis na umahan mula sa tubig. Ba't ngayon mo lang sinabi na may camera pala, tanong nito na halatang kinakabahan.
May CCTV man o wala, hindi tayo dapat basta-basta gumagamit ng mga bagay dito nang walang pahintulot, paalala ni Maria. Sige na, magpunas ka na at magpalit ng damit. Marami pa tayong labahin sa likod. Sumunod naman si Clara, at naiwan si Maria upang palitan ang tubig sa pool. Sa kanilang dalawa, si Maria ang mas maraming natatapos na gawain dahil si Clara ay madalas nauubos ang oras sa pakikipagtsismisan kay Aling Rosa. Sa kabila nito, maayos naman ang kanilang paninilbihan sa pamilya Salcedo. Dahil sa kabutihan ng mag-asawang Salcedo, unti-unting gumanda ang buhay ni Maria. Nabilhan niya ng sariling palayan ang kanyang mga magulang, pati na rin ng kalabaw para sa pag-aararo ng lupa. Napaayos din niya ang kanilang tagpi-tagping bahay at napagtayuan ng tindahan ang kanyang kapatid na si Alicia. Ang dating 2 beses lang kumain sa isang araw, ngayon ay masagana na ang kanilang pamumuhay. Bukod sa pagtulong ng mag-asawang Salcedo sa pamilya ni Maria, hindi rin nila kinalimutan ang pamilya ni Clara. Pinag-aral nila ang 2 dalaga sa Alternative Learning System, ALS, kung saan garments design ang kursong kinuha ng dalawa. Pangarap kasi ni na Maria at Clara na magkaroon ng sariling tindahan ng damit na sila mismo ang nagdidisenyo. Hilig nilang gumuhit ng iba't ibang disenyo ng kasuotan, kaya't masaya silang natututo habang unti-unting nilalapit ang kanilang mga pangarap. Mabilis na lumipas ang panahon, at umabot na ng 4 na taon ang paninilbihan nila sa mansyon ng mga Salcedo. Sa panahong iyon, naipagtapat na rin ni na Maria at Clara ang kanilang tunay na edad. Hindi nila maatim na maglihim ng matagal, kaya't sa kabila ng kaba, sinabi nila ito sa mag-asawa. Sa halip na magalit, nahabag pa ang mga ito sa kanilang kwento. Naunawaan ng mag-asawa kung bakit sa murang edad ay napilitan silang magtrabaho upang makatulong sa kanilang mga magulang. Isang umaga, maagang naghanda ng almusal sina Maria at Clara. Tumulong din sa paglilinis ang kanilang madam, dahil ngayong araw ang pagdating ng panganay nilang anak na si Lester. Kung hindi pa raw magdrama ang ginang sa kanyang anak, hindi raw ito uuwi. Matanda na sila upang asikasuhin pa ang kumpanya, at hindi rin maaaring si Lucayla ang magpatakbo nito dahil nasa huling taon pa lamang siya sa kolehiyo. Pagsapit ng tanghali, nagtungo na sa airport ang mag-asawa kasama si Lucayla upang salubungin si Lester. Naiwan naman sina Maria, Clara, at Aling Rosa upang maghanda ng pananghalian. Ibinili ng mag-asawa na lutuin ang lahat ng paboritong pagkain ni Lester, kaya't abala ang tatlo sa kusina. Habang nagluluto, hindi maitago ni Clara ang kanyang kilig. OMG, Bes. Sa wakas, makikita na rin natin ang sobrang gwapong anak nila sir. Grabe, hindi na ako makapaghintay, sabi nito na may malawak na ngiti. Sana mabigani siya sa ganda ko para magkaroon naman kami ng magagandang lahi. Kapag nangyari yun, mararanasan ko na ang maging reyna ng palasyong to. Napailing si Maria sa sinabi ng kaibigan. Maghunos dili ka nga, Bes. Narito tayo para magtrabaho, hindi para mangarap ng ganyan, sagot niya. Wala namang masama kung mangarap, Bes. Ang masama ay yung kontento na tayo sa pagiging katulong lang, balik ni Clara na may halong inis. Wala namang masama sa pagiging katulong, Bes. Pero ang gusto ko lang, maging mahinahon ka. Huwag kang basta-basta magpapakita ng motibo dahil dalagang Pilipina tayo, paliwanag ni Maria. Sa halip na makinig, iniwan siya ni Clara sa kusina. Napabuntong hininga na lang si Maria at mag-isang tinapos ang pagluluto. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng sasakyan. Agad na nagpunta si Clara sa gate upang salubungin ang mga amo. Naiwan naman si Maria sa loob at tahimik na naghintay kung may ipag-uutos sa kanya. Hindi na siya pinansin ni Clara, kaya hinayaan na lamang niya ito. Maria, pakisamahan mo si Sir Lester sa silid niya para matulungan mo siyang isaayos ang mga bagahe niya, utos ng madam. Ngunit bago pa makasagot si Maria, sumingit si Clara at nagpresenta. Siya na ang sumama kay Lester patungo sa silid nito. Napansin ni Aling Rosa ang tila hindi pagkakaunawaan ng magkaibigan. May problema ba kayo ni Clara, Maria? Tanong nito. Agad na umiling si Maria, ngunit halata kay Aling Rosa na may itinatago siya. Nako! Kilala ko na kayong dalawa. Lalo na yang kababata mo. Ano ba ang nangyari? Sinasabihan ko lang naman po siya na huwag masyadong mangarap ng mataas. Ayokong masaktan siya kapag bumagsak ang mga inaasahan niya, sagot ni Maria.
Napabuntong hininga si Aling Rosa at hinaplos ang balikat ng dalaga. Hayaan mo na lang siya, iya. Basta't huwag mo siyang tatalikuran kung sakaling mabaigo siya, payo nito. Pagdating ng hapunan, nagtipon-tipon ang pamilya Salcedo sa hapagkainan. Panay ang tanong ng ginang kay Lester kung may nobya na ba ito. Anak, kailan ka ba magkakaroon ng nobya? Gusto na naming magkaapo, biro ng ginang. Ma'am, hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon. Mas gusto kong pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak ng koneksyon ng ating kumpanya, sagot ni Lester. Sa edad niyang 29, wala pa siyang nagiging kasintahan. Wala pa raw kasing babaeng nakakakuha ng kanyang interes. Ngunit anak, 1 o 2 taon na lang, mawawala na ang edad mo sa kalendaryo. Huwag naman sanang malaman namin na lalaki ang tipo mo kaya ka nagiging pihikan, biro ng ginang na ikinataas ng kilay ni Lester. I'm not gay, ma'am. Sadyang wala pa talagang babaeng nakakakuha ng interes ko, sagot niya. Hinawakan ng Ginoo ang kamay ng kanyang asawa upang patigilin ito. Honey, huwag mong i-pressure ang anak natin. Hayaan mo siyang mag-enjoy sa pagiging binata. Sigurado naman akong magkakaroon tayo ng apo sa tamang panahon, sabi nito. Tumango na lang si Lester bilang sagot, at natapos ang kanilang hapunan ng may ngiti sa kanilang mga labi. Sinimulan na nga nilang kumain at hindi mapigil ang purihin ni Lester ang mga nakahain dahil masasarap ang mga iyon. Itinanong niya kung sinong nagluto at agad na nagtaas ng kamay si Clara habang si Maria nanatiling nakayuko at tahimik lamang. Hindi nagustuhan ng Aling Rosa ang pag-ako ni Clara sa pinagpagyere ni Maria. Nais sana nitong sabihin ang totoo sa kanilang amo ngunit pinigilan siya ng dalaga. Hayaan na lamang po natin, Aling Rosa, nakikiusap. Nahiling ni Maria sa Aling Rosa ng ngayon ay nagdi-disguise. Araw-araw pa po kitang ipagluto, wala pong kaproblema sa akin. Masaya po akong paglingkuran ka, malawak ang pagkakangiti niya habang sinasabi yun sa lalaki. Tango lamang ang itinugon ni Lester sa kasambahay, pahiwatig na wala talagang pagpapakita ng interes sa kanya. Nag-usap ang mag-anak hanggang sa matapos silang kumain at nagpaalam na magpapahinga na ang binata dahil pagod ito sa naging biyahe. Kanya-kanya rin ang lakad ang mag-asawa maging si Lucille kaya hinagilap ni Clara ang kaibigan upang makiusap na tulungan siya nito sa kanilang Sir Lester. Sa hardin natagpuan ni Clara ang kaibigan at kasama nito ang Aling Rosa. Bes, nagtatakbo ang babae patungo sa kaibigan. Nagsalubong naman ang kilay ng Aling Rosa ng ginang sa pagtawag nito ng Bes, kay Maria gayong inaako nito ang gawang hindi naman siya nagpagod. Bes, narinig mo naman yung naging ano ni Sir Lester kanina, hindi ba? Ni-excite na ito sa kaibigan, na tinanguan naman ng isa. Tulungan mo sana ako magluto mamaya. Alam ko namang mas masarap kang magluto kaysa sa akin pero dapat ako lang ang lumabas na nagluto ng lahat ha, habang ikaw ay tumulong lang sa akin. Dirdiretsong saad nito na pinagitnaan ng Aling Rosa dahil hindi nito gusto ang kalokohang nais gawin ni Clara. Aba kung gusto mo palang magpa-impress dapat sinusolo mo, hindi yung sasabihin mong tulungan ka pero hindi naman ikaw ang siyang gagawa. Kung talagang desidido ka dapat ay ikaw ang magluto. Pare-pareho lang naman tayong katulong rito, nasa sa iyo na lang kung pag-iigihan mo ang pagpapasarap ng lutuin mo. Ngayon, pumunta ka ng kusina at pag-isipan mo kung anong ihahanda mo mamaya at huwag mong iniistorbo itong kaibigan mong nananahimik ha. May halong diin ang tono nito kung kaya hindi yun nagustuhan ni Clara. Masama niyang tinignan ang may edad na babae tsaka ito pinamiwangan. Excuse me lang tanda ha, pero hindi naman ikaw ang hinihingian ko ng pabor kung hindi itong kaibigan ko, mataray na ani nito na inismira naman ang may edad na ginang. Kaibigan, itinuturing mo nga bang kaibigan nitong si Maria o ginagamit mo lamang para sa pansarili mong layunin? Malutong na tanong nito na mas lalong nagpakulo sa dugo ng dalaga at plano na sana nitong itulak ang Aling Rosa ngunit pinigilan siya ni Maria at pag-alit nitong tinabig ang kanyang kamay. Ano bang nangyayari sa iyo ha, Clara? Pinagsasabihan ka lamang naman ni Aling Rosa ngunit bakit kailangan mo pa siyang saktan? Tunay ngang nakakabago ng pag-uugali ang mataas na pangarap ng isang tao. Hindi na kita halos kilala, nagbago ka na talaga, mapait na sambit niya. Ano naman ngayon kung mataas ang pangarap ko? Natural lang naman yun. Ang dami niyo pang sinasabi, parang sasabihin lang na ayaw niyo akong tulungan hindi yung kung ano-ano pang sinasabi niyo dyan, mga inggit era.
Madiing sambit nito bago matahin ang dalawa tsaka nagmarcha paalis. Hindi ko lubusang maisip na may itinatago pa ang kasamaan ng ugali ang babaeng yun, nadidismaya habang tinitignan ang papalayong dalaga na sumagot-sagot sa kanya. Hayaan na lamang po natin siya, Aling Rosa, masyado lamang po siyang nabubulag ng kanyang hangarin, nalulungkot na ani ni Maria habang tinatanaw ang kaibigang papasok na ng mansyon. Kung ako sa'yo, Maria, didistansya na ako sa kaibigan mong kuno yan dahil tiyak na hindi magiging maganda ang gagawin nun lalo pat sa inyong dalawa di hamak na mas maganda ka. Nakikita ko sa mga mata ng kaibigan mong inggit sa'yo, lalo na kapag mas pinapaboran ka nila ma'am at sir maging ni Lucille. Paalala nito na tipid na lamang nangitian ni Maria dahil sigurado naman siyang walang gagawing hindi niya magugustuhan ng kaibigan dahil kilala niya ito, mabait ito at mahal siya nito, sadyang nangingibabaw lamang rito ang mataas nitong pangarap sa ngayon. Nagpasya na lamang na pumasok ang dalawa at gawin ang mga dapat na gawain. Hinayaan na lamang nila si Clara sa kung anong pakulo ang nais nitong gawin. Sumapit ang tanghali at muling nagtipon-tipon ang mag-anak sa harap ng hapag. Kailap ang pagkakangiti ni Clara sapagkat kumpiyansa siyang magugustuhan ng kanilang sir ang kanyang hinandang pagkain. Sa unang pagsubo pa lamang ni Lester ay biglang nagsalubong ang kanyang kilay. Hindi kasi magkapareho ang lasa ng luto nito ngayon kumpara sa naluto nito kaninang tanghalian. Ikaw ba ang naghanda nitong lahat, Ate Clara? Curious na tanong ni Camille. Sa tagal niyang nakakasama sila Linda at Maria ay batid na niya kung kaninong luto ang nakahain. Kanina'y hindi siya umimik ngunit ngayon nasisigurado niyang may hindi tamang ginawa ang itinuturing niyang ate na si Clara. Oo naman, Ma'am Camille. Ako po ang naghanda nitong lahat at talagang pinaghirapan ko po itong iluto lahat para sa inyo, proud niyang sabi kaya't nakumpirma ni Camille na nagsisinungaling ang babae. Kanina na ito ang nagluto ng tanghalian, nilinggan niya ang kanyang ate Maria at ngumiti lamang ito sa kanya ng matamis. Noari sinasabi na huwag ibubulgar ang kaibigan kaya naman nanahimik na lamang siya. Magkaiba ang lasa ng luto mo ngayon kumpara sa lasa ng niluto mo kaninang tanghali, mas masarap yung kanina kumpara sa inihain mo ngayon. Totoo bang ikaw ang naghanda ng mga ito? Seryosong tanong ni Lester na nagpakaba kay Clara ngunit hindi niya yun pinahalata. Opo, ako po talagang nagluto ng lahat ng Sir Lester, sagot niya na hindi na inimik pa ng binata at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain habang ang mag-asawa ay tahimik lamang at paminsan-minsang sinusulyapan si Maria maging si Clara. Bukas ko na ba ipapasa sa'yo ang pagiging presidente ng ating kumpanya, anak? Biglang tanong Engroman ni Lester sa kanya. Dagli lamang siyang sinulyapan pa ng anak at tipid na tumango kaya't laking tuwa niya. Good to know, para naman may pahinga ko na ang pagod kong katawan. Alam mo namang tumatanda na ako anak, hindi na rin kinakaya ng katawan at isipan ko ang pagpapalakad ng mga negosyo natin. Ipinangako naman sa atin itong kapatid mong si Lucille na siya naman ang magmamaniobra ng kumpanya natin sa Italia dahil nais niyang subukan ang buhay roon, saad nito kaya nabaling ang tingin ni Lester sa kapatid na tatanggo-tango sa mga tinura ng kanilang ama. Are you sure you can manage your company? Dear sister, hindi sigurado si Lester sa tinura ng ama, hindi niya kasi alam kung anong kapasidad ng kapatid lalo pat nang nilisan niya ang Pilipinas ay nasa huling baitang pa lamang sa elementary ang nakababatang kapatid. Oo naman kuya, business management ang kinuha kong kurso at plano ko pang i-obtain sa mga magagandang achievements na nakukuha ko, trust me kuya. Okay, kayang-kaya kong pamunuan ang kumpanyang sinikap mong kilalanin ng lahat. Determinadong sagot nito sa kapatid na mukhang hindi pa rin kumbinsido sa kanyang mga tinuran. Kuya naman nagtatampong ani nito dahil sa nakikitang reaksyon ng kapatid. Fine, fine. Basta huwag ko lang malalaman ha, bumaba ang sales kapag ikaw na ang namuno roon, anito na nagpabalik ng sigla ni Camille. I promise kuya, masayang sagot ni at muling umiti. Nga pala, mom and dad, gusto kong sa unit ko magstay dahil mas malapit yun sa kumpanya natin. Ayokong naiipit sa traffic kapag uuwi at papasok ng trabaho kapag narito ako, pagpapalam niya sa kanyang plano kaya nagkatinginan naman ang mag-asawa, napabuntong hininga pa ang ginang kaya hinagod na ng Ginoo ang likod nito. Kung saan ka komportable ay sasang-ayunan namin ng iyong ina, ngunit sa isang kondisyon, anang Ramon ni Lay kaya ang binata naman ay naghintay sa sasabihin Engroman na kondisyon umano nito. Isasama mo si Maria nang sa ganoon ay mapanatag kami ng iyong ina.
Balita sa amin ng sekretarya mo na hindi mo masyadong nasikaso ang kalusugan mo kapag isinusubsob mo na ang sarili mo sa trabaho. Seryosong sambit nito. And who's Maria? Taas ang isang kilay na tanong niya sa Ramon kaya't nilinggan ng Ginoo ang dalagang tahimik na nakayuko at nakapwesto sa kanyang gilid. Tinawag niya ito at pinalapit kaya't natuon sa dalaga ang mga mata ni Lester. Siya mukhang menor de edad pa yan hindi makapaniwalang sambit niya sa ama. Hindi na siya menor de edad. 19 na itong si Maria, anak at sa susunod na buwan ay magbe-20 anyos na siya. Isa pa ay napakasipag niyang dalaga, plus napakaganda pa, pamumuri nito kay Maria. Sige na ihanda mo na mga gamit mo dahil sasama ka na sa Sir Lester mo pag alis niya bukas ang umaga. Utos nito kay Maria na tahimik namang sinunod ng dalaga. Hindi magawang magtaas ng tingin ni Maria dahil batid niyang masama ang tingin sa kanya ng kaibigan. Natapos ng kumain ang lahat kaya nagtungo na ng silid si Lester, ganoon rin ang mga magulang at kapatid nito. Marami pang kailangang ayusin sa baniling unit ang binata at wala pang masyadong gamit kaya mamimili siya bukas mismo. Isa na rin sa dahilan kung bakit pumayag na siya sa kondisyon Engrammon ay upang matulungan siya ng dalaga sa pagsasaayos ng tirahan. Samantala sa silid naman nila Maria at Clara ay nanggagalaiting kinumpranta ng dalaga ang kaibigan kung bakit hindi umano'y itumanggi nang sa ganoon ay siya ang napiling isama ng Sir Lester nila. At hindi si Maria. Sana kanina sinabi mo yan sa harapan mismo nila hindi yung sa akin ka nagagaling, kalmado lamang si Maria dahil hindi niya nais na sabayan ang init ng ulo ng kaibigan. Ipinagpatuloy niya lamang ang pagsisilid ng mga gamit sa kanyang malaking bag at hindi ito tinatapunan ng tingin kahit na nag-aalboroto na ito sa inis. Ang sabihin mo masyado kang bida-bida. Pwede ka namang tumanggi pero hindi mo ginawa kasi ilusyonada ka rin. Gusto mong kumapit sa mayayaman. Mas masahol ka pa pala sa akin pandiin pa nito kaya nagpantang ang ni Maria. Kung meron mang ilusyonada sa ating dalawa, tingin ko ikaw yun. Trabaho lang naman ang habol ko rito at hindi ang lamandi at pangarapin ng lalaking mahirap namang sungkitin dahil sa sobrang taas nito. Gumising ka nga sa kahibangan mo, Clara. Huwag kang managinip ng gising dahil hindi yan makakabuti sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong tuluyang patulang kita sa paghihimutok mong wala namang kakwenta-kwenta lubayan mo ako at patahimikin mo na ako, hindi pinakatiis niyang sambit dahil napupuno na rin siya sa kaibigan. Ganun walang kakwenta-kwenta pala gigil na hinablat ni Clara ang buhok ng kaibigan. Pinaibabawan niya rin ito at pinagsasampal. Ilusyonada, malandi, walang kwentang kaibigan, higad na mga agaw pa. Traidor ka, ahas, galit na galit nitong ibinato ang masasakit na salitang iyon sa kawawang dalaga. Pilit mang manlaban ni Maria ngunit dihado siya dahil bukod sa mas malaki sa kanya si Clara ay na-corner pa siya nito. Mabuti na lang talaga't pumasok sa kanilang silid ang Aling Rosa kaya't naawat nito si Clara. Hindi ko na talaga mapapalampas pang kalapasan nga ng pinagagagawa mo, Clara. Makakarating na talaga to kila madam, galit na bulyo ng ginang sa dalagang mabilis ang paghangos dahil sa galit at walang tigil niyang pananakit sa kaibigan na ngayon ay tanging hikbi na lang ang ginagawa. Talaga ba? Gusto mo samahan pa kita Tanda, mapanghamong sagot nito na mas lalong ikinasama ng loob ng Aling Rosa. Hindi mo na kailangan pang samahan si Aling Rosa dahil ngayon palang maaari ka nang umalis sa pamamahay kong ito. Hindi ko nais na makasama sa iisang bubong ang taong may masamang budi. Noon ka pang napapansin ng hindi mo magandang ugali, Clara, ngunit hinahayaan ko na lamang dahil naaawa ako sa mga kwento mo tungkol sa pamilya mo. Ngunit ang makita kong nananakit ka ng kapwa mo hindi ko na kailanman mapapalagpas pa, seryosong sambit ngali siya ni Lester na nagpagulat at nagpakaba ng husto kay Clara. Hindi niya sukat akalain na nasa likod niya na pala ang amang babae gayong nakita niya naman ito kanina na dumiretso sa silid nito kasama ang asawa kaya naman malakas ang kanyang loob na sugurin at saktan si Maria. Humakbang papasok ang ginang tsaka naawang sinalat ang mukha at braso ni Maria na mayroong mga kalmo. Ma'am, hindi ko po sinasadya na dala lamang po ako ma'am, paliwanag niya sa sarili ngunit matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng ginang. Monitored kong lahat ang galaw niyo rito, Clara. Alam kang lahat ng kabulastugang pinagagagawa mo kaya huwag mong sasabihin na nadala ka lamang ngayon, kung ayaw mong pulis ang siyang kumaladkad sa'yo palabas. Umalis ka na habang napipigilan ko pang galit ko sa'yo babaita ka madiing bulyo nito.
Kanina kasi pagpasok nilang mag-asawa sa silid ay nagtanggal na siya ng mga alahas sa katawan at iniligay yun sa kanilang may katamtamang laki na jewelry box nang mapansin niyang nawawala ang wedding ring nilang mag-asawa maging ang mga diamante niyang isang paris ng hako at gintong kwentas. Hindi siya nag-hysterical bagkus ay tahimik na nuksan ng monitor at doon nga'y nakita niya ang paglimis ng dalaga sa kanyang mahahalagang alahas. Bakit naman po kailangan pa ng pulis ma'am? Nagkanda-yutal-yutal na siya dahil sa pagnanakaw na ginawa rito. Hiling niya na sana huwag siya nitong mabuko. Ang wedding ring namin ng asawa ko maging ang ilang alahas na kinuha mo ibalik mo nang sa ganoon walang pulis na kukuha sa'yo rito. Seryosong utos ng ginang sa dalagang namutla na ang kulay ng mukha. Wala kang utang na loob, tinulungan na kita't lahat pero nagawa mo pa rin akong pagnakawan, nananakit ka pa ng kapwa mo. May hinanakit niyang sambat rito kaya tuluyang naibaba ni Clara ang kanyang tingin tsaka nang hihinang kinuha sa kanyang taguan ang alahas na ninakaw. Patawad po, tangi niya sabi bago ay silay ang ninakaw ng mga alahas sa babaeng amo tsaka niya tuluyang nilis sa ang mansyon. Ayos ka lang ba Maria? Punong ng pag-aalalang tanong ng ginang sa kawawang dalaga. Okay lang po ako ma'am. Nakakalungkot lang po ang nangyari kay Clara. Nang dahil sa kagustuhan niyang yumaman ay naging ibang tao na siya. Tuluyan na siyang nilaman ng pansarili niyang ambisyon, hindi napigilang muling mapaluha ni Maria sa mga nangyari sa kaibigan. Hindi siya nagkaroon ng katiting na galit para dito, katunayan ay naaawa pa nga siya rito. Pakiramdam niya'y hindi niya nagampanan ang pagiging kaibigan niya rito. Tahan na, hayaan mo na ang pekeng kaibigan mong iyon, anit at niyakap na lamang ang umiiyak na dalaga. Hindi umalis sa silid nila Maria ang ginang hanggat hindi nagiging maayos ang dalaga. Ito pa nga ang siyang nagpresentang gamutin ng iilang kalmo nito sa mukha. Pasado 10:00 na rin nang tuluyang magpaalam ang ginang dahil di nadalaw na ito ng antok. Tuluyan na rin naging maayos ang pakiramdam ni Maria, pipiliin na lamang ng dalaga na ibaon sa limot ang mga hindi magagandang nangyari sa kanila ng kaibigan nang sa ganoon ay hindi na sumama ang loob niya rito. Pagsapit ng umaga ay magkatulong sila Maria at ang Mayor Gomez sa paghahanda ng almusal. Maaga silang naghanda dahil ngayon nasasama si Maria sa kanilang Sir Lester. Nag-hire na rin ng panibagong kasambahay ang mag-asawa na darating pa bukas sapagkat manggaling pa ito sa malayong probinsya. Ate, anong nangyari dyan sa mukha mo? Bakit may mga band-aid? Alalang tanong ni Camille nang magtungo ito sa kusina upang kumuha sana ng tubig nang mapansin ang kanyang ate Maria. Hay naku Ma'am Camille, ang magaling na si Clara ang siyang may gawa niyan sa ate Maria mo, pero huwag ka na mag-alala dahil pinalayas na ng mami mong babaitang yun. Ang mayordoma ang siyang sumagot sa tanong ng dala. Sinasabi ko na nga Bi, wala talagang magandang gagawin yung Clara na yon, inis nitong sabi tsaka nilapitan ng ate Maria niya. Okay ka na ba ate? Gusto mo mamasyal tayo o kaya mag-shopping? Malambing nitong tanong na agad namang tinanggihan ni Maria. Hindi na kailangan ng mga ganyan Camille, dahil isang matamis na ngiti mo lang okay na ako. Walang halong birong sambit ni Maria kaya't matamis siyang nginitian ni Camille. Kung papipiliin man ako ate Maria, mas gusto kong ikaw ang maging ate ko ng panghabang buhay. Gumawa sana si Lord ng paraan para mangyari yun. Napangiti naman si Maria sa sinabi nito. Hindi mo na kailangang hilingin pa yun sa Diyos dahil pwede mo naman akong panghabang buhay na maging ate, malambing niyang sabi. Ay ano ba yan ang dadrama natin? Natawa na lamang sila sa naging drama nila. Itinuloy na lamang nila ang paghahanda habang ang SIL Lucille naman ay nagpaalam na muna matapos uminom ng tubig dahil may kailangan pa umano itong top-using project na hindi nito natapos kagabi. Tingin ko magkakatotoo ang hiling ng batang yun Maria. Makahulog ang sambit ng mayordoma kaya takas siyang binalingan ng tingin ng dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin Aling Rosa? Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito, ngunit imbes na sagutin ay tumawa lamang ang mayordoma. Tuluyan nilang inilatag sa lamesa ang mga hinandang pagkain. Gumawa rin si Maria ng soup ayon na rin sa hiling ni Camille bago ito magpaalam kanina, at kagaya ng nakasanayan pagkagising ng may-ari ng mansyon ay sakto 7 silang nagsasalo-salo ng agahan. Ipinaliwanag na ginang sa asawa nito ang nangyari kagabi kaya hindi na ito nag-usisa pa lalo't nasa harap sila ng hapag. Wala namang pusa rito sa bahay ngunit bakit may mga kalmo ka? Ang tanong ni Lester nang tapunan niya ng tingin ang dalagang sumasabay na sa kanila sa pagkain ayon na rin sa nais ng ginang maging ng asawa nito. Meron tayong kasamang pusa rito kuya, nung mga nagdaang araw yon ay si Ate Clara na ngayon ay isang ligaw na pusa na may halong inis, nasagot nito sa tanong ng kapatid.
Kalimutan na natin ang hindi magagandang nangyari anak, ipagpatuloy mo na ang pagkain dahil may pasok ka pa, biglang sabi ng ginang sa kanyang dalaga na agad naman itong sinunod. Paminsan-minsan namang tinitignan ni Lester ang tahimik na kumakaing dalaga, pansin niyang mahiyain at mailap ito sa lasa pa lamang ng kinakain niya. Ngayon ay nakumpirma niya na ito ang nakakuha ng panlasa niya. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na sila Lester at Maria sa mag-asawa, maging kay Lucille at kay Aling Rosa hindi naman naging madamdamin dahil uuwi-uwi naman siya Maria. Tuwing Linggo si Lester na ang nagbitbit ng bag ni Maria dahil kita niyang nabibigatan ng dalaga. Dinaig niya pang tingting sa liit ng katawan niya. Iiling-iling at mahinang usual ni Lester nang ilagay niya sa likod ng kanyang kotse ang bag ng dalaga maging ang sa kanya. Mag-seatbelt ka, utos niya rito na agad naman itong sinunod. Ay Diyos ko po, naibulalas ni Maria nang halos paliparin na ng binata ang sasakyan nito sa sobrang bilis. Sir, dahan-dahan lang naman, makakarating naman tayo sa unit ninyo kahit hindi nyo bilisan ang pagpapatakbo nitong kotse nyo. Kabadong si Tanya rito kaya unti-unting binagalan ni Lester ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Sorry, tipid nitong sabi na tinanguan naman ni Maria. Wala naman kasing gaanong sasakyan kaya ako binilisan. Isa pa, namimiss ko nang magpatakbo ng mabilis, anya. Ewan niya ba kung bakit kailangan niyang ipaliwanag ang sarili sa dalaga, gayong hindi niya naman yun ginagawa sa ibang tao. Kahit na namimiss niyo pa yun o ano kailangan nyo pa ring mag-ingat sa ginawa nyong yun kanina. Sir, parang hinahamon nyo sa kamatayan, aniya na napapahid pa sa dibdib dahil hindi pa rin humuhupa ang kabang nararamdaman kanina. Hindi na lamang nagsalita pa si Lester ngunit nananatiling mabagal na ang kanyang pagpapatakbo hanggang sa marating nila ang unit na sinasabi nito. Ang buong akala niya ay unit lang ngunit penthouse pala ang tutuluyan nila sa mismong tuktok ng hotel na kanilang pinasukan. Ang mga gamit na dapat ay si Lester ang bibili ipinag-utos niya na lamang sa tauhan ng hotel na kanyang pag-aari. Oo, kanya ito dahil dito niya ibinuhos ang kanyang naging ipon sa pagtatrabaho sa Italy. Hindi ito alam ng kanyang mga magulang sapagkat hindi niya nais na magyabang, hahayaan niya na lamang na kusang matuklasan ng kanyang mga magulang ang achievement niya sa buhay. Isinaayos na nga ni Maria ang kailangang ayusin, sinunod niya ang nais na pwestuhan ng mga gamit ni Lester. Magaling ang taste nito sa pagpili ng mga gamit na babagay sa kanyang tinutuluyan. Black and silver ang nangingibabaw na kulay ng silid nito dahil iyon ang nais na kulay ng binata. Matapos gawin ang mga ipinag-uutos ni Lester ay naghanda ng tanghalian si Maria, nahula pa siya sa sobrang dami ng laman ng ref. Sir, ano pong gusto niyong ulam ngayon? Tanong niya rito habang kaharap nito ang laptop. Nagtanggal muna ito ng eyeglasses bago siya balingan ng tingin. Pwede yung makakapagpagaling ng diwa ko, patanong ang pagkakasabi niya dahil hindi niya alam ang gustong ulamin. Oh, sige po sir, ako na pong baalang gumising ng diwa nyo sa iluluto kong ulam. Matamis nitong nginitian ng binata matapos yung sabihin kaya hindi mapigil bilang titigan siya nito. Napailing-iling naman si Lester sa pagkakatulalang nangyari sa kanya nang dahil lamang sa isang ngiti ng isang babae. Sinampal-sampal pa niya ang sarili dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Ibinalik niya na lamang ang atensyon sa kanyang ginagawa ngunit paminsan-minsan pa ring sumasagi sa isip niya ang matamis na ngiti ni Maria. Wake up, Lester. This is not the right time to daydream, sermon niya sa sarili at pilit na ipinafocus sa nagawang atensyon. Sir, nakahanda na po ang pagkain, biglang sabi ni Maria na nagpagulat kay Lester sapagkat abala ito sa pagkastigo ng sarili. Learn to knock the door before you enter. Iritableng usual niya kaya't napakagat ng labi ang dalaga sabay nagbaba ng tingin. Oh, the heck, I'm sorry, mabilis niyang sabi at agad nilapitan ng dalaga. Hey, I'm sorry. It's just that, marami lang akong iniisip kaya napagtasan kita ng boses. But that doesn't mean nagalit ako sa iyo or whatsoever, paliwanag niya pa habang pinag-iisipan kung yayakapin ba ang dalaga o hahaplusin na lamang sa likod nito. Ngunit sa huli niyakap na lamang ito. I'm sorry, Maria. I promise that I won't raise my voice again to you. Please show me your sweet smile again, masuyo nitong pakiusap. Ngayon lamang siya nakiusap at ngayon lamang din siya ng alok ng babae. Ngayon lang din ginulo ng isang babae ang kanyang isipan sa halos ilang araw pa lamang o mas tamang sabihing ilang oras pa lamang. Hindi niyo po kailangang humingi ng sorry, sir. Nabigla lamang po ako at napagtaasan niyo ako ng boses.
Kumatok po ako nung ilang beses pero hindi niyo po ako naririnig kaya medyo nilaksan ko na po ang boses ko nang sabihin kong kakain na. Sorry po, hindi ko na po yun uulitin pa. Mahinang ani na mas lalong puso ng binata. Damn it, what the heck is happening to me? Mga katanungang tumatakbo sa isipan ni Lester. Pasensya na ulit ha. Nakahain ka na ba? Tanong niya na lamang rito na agad namang tinanguan ng dalaga. Sige, pakihanda na lamang ako ng fresh juice. Is-save ko lang yung mga tinype ko pagkatapos ay susunod na ako. Tila nobyong nagpapalam lamang sa nobya ang naging tono ni Lester. Muling nasal ayan ng binata ang matamis ng ngiti ng dalaga kaya tila nawala na naman siya sa sarili na hindi niya namalaya na imbis na isipang ginawa ay naidilat niya ito kaya ng matauhan ay halos sapukin niya na ang sarili. Masama to ah. Dapat pala hindi na lang ako pumayag na pasamayan siya rito, na mamroblema niyang saad. Nawawala siya sa focus tuwing nasa malapit ang dalaga at hindi niya na yun nagugustuhan. Dati naman kahit na may babae pang maghubad sa kanyang harapan hindi siya apektado ngunit dahil lamang sa isang simpleng dalaga na halos kapatid niya na lamang ay nagiging apektado na siya. Hindi lamang yun, tila nawawala na rin siya sa wisyo lalo na kapag ngumingiti ito. Napapahid siya sa sentido ng magtungo ng hapag kung saan pinagsasaksya ng pagkain ni Maria nakahanda na rin ng orange juice niya. Sinigang ang siyang nakahain. Ilang taon na nga ba nung huli siyang makakain ng sinigang? Matagal-tagal na rin kaya naupo na siya at sinimulang kainin ang inihanda nito para sa kanya. Tama ito sa sinasabing madyay gising ang kanyang diwa. Iyon nga lang ay hindi ang kanyang puso na ngayon ay kay bilis ng pagpintig habang mataman siyang tinitingnan ng dalaga sa pagkain. Pwede bang huwag mo akong titigan? Naiilang ako, siniya rito ngunit imbis na mailang o mahiya o kahit na magbaba na lamang ng tingin ay hindi nito ginawa bago sa iyon umiti pa ito ng matamis sa kanya dahil natutuwa itong makita siyang masaganang kumakain. Goodness, you're torturing me, naguhumiyaw niyang reklamo sa kanyang isipan. Sorry, Sir Lester. Hindi ko lang po kasi mapigil ang hindi matuwa dahil sa nakikita kong reaksyon niyo sa mga iniluluto ko, paliwanag niya sa sarili. Fine, just stop staring at me dahil naiilang na ako, aniya tuloy parang lumalabas na siya pa itong babae kung umasta. Ipinagpapasalamat niya na lamang na pinakinggan siya ng dalaga kaya muli niyang nilantakan ng pagkain. Pagkatapos kumain ni Lester ay nag-message ang kanyang ama at sinasabi nito na magtungo na siya sa kanilang kumpanya upang mailipat na sa kanya ang pagiging presidente. Inayos niya muna ang sarili, naligo siyang muli. Pagkatapos ay nagsuot ng pang-opisinang kasuotan isunuot niya na rin ang mamahaling relo pagkatapos ay nagwisik ng pabango gamit ang kanyang kamay ay sinukli niya ang medyo natuyo ng buhok bago siya lumabas ng silid. Hindi naman mapigil ni Maria ang paghanga para sa amo dahil madyay giging impokrita siya kung itatanggi niya ang taglay nitong perpektong itsura. Walang makikitang kapintasan kay ganda rin ang pangangatawan nito kaya hindi rin masisisi ni Maria ang dating kaibigan kung bakit ito labis na nahumaling sa binata. Ngangayang bibig mo, baka pasukan ng langaw. Pinaseryoso ni Lester ang kanyang mukha nung sa ganun ay may tago niya ang tuwang nararamdaman lalo na nang makita ang paghanga sa kanya ng mga mata ng dalaga. Nahihiyang itinikom naman ni Maria ang bibig ni hindi niya napansing nangangangan na pala siya tuloy ay hiyang-hiya siya sa binata na nagdulot ng pamumula ng kanyang pisngi. You're so cute when you're blushing, may ngiti sa labing sambit ni Lester bago lagpasan ng dalaga at dirdiretsong lumabas. Nasapo naman ni Maria ang magkabilang pisngi pakiramdam niya nag-iinit yun, hindi lamang pag-iinit ng pisnging kanyang nararamdaman dahil mabilis rin ang tibok ng kanyang puso habang ang sikmura niya tila may mga lumilipad na paro-paro. Inay ko po, mukhang nahuhulog ang lola niyo kay Mr. Perfect ha, mahina niyang usual. Pinilit na lamang ni Moren na item sa gawaing bahay ang kanyang nararamdaman. Hindi kasi yun maaari lalo pat hindi sila magkalebel. Masasaktan lamang siya kung kukonsintihin niya ang sarili sa namumuong pagtingin para sa binata. Halos kuminang na ang palibot ng penthouse sa mabas-ayos ang paglilinis ni Maria. Tuluyan na ring sumapit ang gabi at nakapaghanda na rin ng pagkain ng dalaga, hinihintay niya na lamang ang binata bago siya kumain. Nakakalungkot kasi para sa kanyang kumain ng mag-isa. Mag-alas 9 na ngunit walang Lester na umuwi hanggang sa hindi na mapigilan ng dalaga ang gutom at kinulan na lamang niya ito. Iyon ang tagpong naabutan ng binata, nakadukdak sa lamesa ang dalaga habang may mga nakahaing pagkain at niktiting ay hindi man lang nabawasan kaya batid ni Lester na hindi pa kumakain ng dalaga.
Maingat niyang nilapitan ito at saka mahinang PCK ngunit hindi ito nagising kaya ipinasya niya na lamang na buhatin Toto at ihiga sa kabilang silid na siyang inukupan nito. Medyo nahihilo pa si Lester nang tuluyan niyang maihiga ang dalaga sa kama nito. May konting selebrasyong inihanda kasi ang kanyang ramon nang matapos ang paglilipat ng posisyon nito sa kanya kaya napalaban siya ng konti sa inuman na upo sa gilid ng kama si Lester tsaka marahang hinaplos ang mukha ng mahimbing na natulog na dalaga. Hindi niya mapigil ang mapangiti habang pinagmamasdan to o kahimbing kasi ng tulog nito at hindi ito nakakasawang pagmasdan. Napunta sa mga labi nito ang mga mata ng binata at tila may nag-uudyok sa kanyang halikan na kanya namang ginawa. Tila sisubog na ang puso niya nang maramdaman ang kanyang labi ang malambot at matamis itong labi, para bang nais niya ng mas higit pa sa nakaw na halik ang kanyang gagawin ngunit pinigilan niya ang sarili dahil mali na yon. Bumitaw siya sa labi nito tsaka niya muling hinaplos ang malanghel nitong mukha. It was love at first sight. I didn't expect na mahuhulog ako ng ganito kabilis sa'yo. 30 na ako habang ikaw 19 ka pa lang, kay layo ng agwat nating dalawa. But I can't stop falling. Even though I know it was wrong, kung mas maaga ka lang naipanganak, baka sakaling pwede pa. Te amo, Maria, sleep well, my angel. Mahina niyang usual tsaka dinampian ng halikang no ito maging ang labi nitong ngayon ay kinasasabikan niya na maingat niya itong iniwan sa silid tsaka nagtungo ng kusina upang magtimpla ng kape. Ni hindi niya napansing narinig lahat ng dalaga ang kanyang tinuran. Nais na sanang imulat ni Maria ang kanyang mga mata ngunit hindi niya naituloy noong halikan siya ng binata. Unti-unting iminulat ni Maria ang kanyang mga mata tsaka niya hinawakan ng labi. Hindi niya mapigil ang mapangiti. Gusto niya na rin ng binata mali mahal niya na rin ito at ang edad ay isa lamang numero para sa kanya. Bumangon siya't nagtungo ng kusina. Patalikod siyang nilapitan ng binata at tinanong kung kumain na ba ito. Ako na ang siyang mag-iinit ng mga niluto mo. Maupo ka na lang, hintayin mong matapos ako, ani Lester at saka pinaghila ng upuan ng dalaga. Lihim naman onong napangiti ramdam niya na naman ang pag-iinit ng pisngi nito sinundan niya ng tingin ng binatang nagtungo sa pwesto ng microwave at isina lang ang mga pagkaing hinanda niya. Maya-maya pa nga bumalik na sa hapag si Lester bitbit ang mga ininit nitong pagkain. Walang imik niyang pinaghain ng dalaga. Alam niyo sir, may napanaginipan akong lalaki na humalik sa akin, hindi ko kita ang mukha niya sa panaginip ko pero nagtapat siya sa akin na gusto niya raw ako pero hindi daw kami pwede kasi matanda raw siya sa akin, pinusenting kwento niya na ikinasama ng binata. Gusto niyang matawa sa naging reaksyon nito ngunit pinigilan niya, na natiling tila kunwaring nagtataka ang mukha ng dalaga sabay tanong kung okay lang ba ito. Grabe namang panaginip mo yan, nagpupunas ng bibig na sambit nito na agad namang tinanguan ng dalaga. Ngunit ano namang naramdaman mo sa panaginip mo, pagsakay niya sa kwento nito. Nais niyang marinig ang magiging sagot nito dahil sa sagot nito siya magpapasya kung ipagtatapat niya ba rito ang lihim niyang nararamdaman. Masaya, tila natuwa nga yung puso ko pero nalulungkot lang dahil mas inisip niya pa ang agwat ng edad namin kesa sa kung anong tunay niyang nararamdaman ang edad ay isa lamang numero, hindi mo yan maaaring gawing rason sapagkat duwag ang isang tao kapag ganun. Kung mahal mo talaga ang isang tao, ipaglalaban mo, sasabihin mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman bago pa mahuli ang lahat. Alam naman nating mga tao na nasa huli parati ang pagsisisi. Sa bagay, kailan ba nauna? Kaya ako kapag may taong nagtapat sa akin ang nararamdaman niya agad kong bibigyan ng chance lalo na kung ramdam ko sa sarili kong may puwang na rin siya sa puso ko, walang halong biro o pagpapanggap ang kanyang mga tinuran. Mula yun sa kanyang puso at manhid na lamang ang taong hindi makakakuha ng kanyang ipinaparating. Hindi nakasagot si Lester sa mga sinabi ng dalaga kaya't kumain na lang ito at hindi na muli pang umimik. Natapos nang ang pagkain nila't lahat ngunit wala ni isang nagpa sa kanila, ipinasya na lang ni Maria na magtungo sa silid matapos niyang hugasan ang kanilang mga pinagkainan. Naglinis na rin siya ng katawan. Pagkatapos ay pinilit ng matulog ngunit papikit pa lamang siya nang maramdaman ang paglubog ng kama nang dahil sa isang taong umupo sa gilid niya. Maria, pwede ba tayong mag-usap? Paus na tanong ni Lester sa dalaga. Bumangon naman ang dalaga at saka tumango sa naisang binata. Makikinig ako, may ngiti sa kanyang labi nang sabihin yun kaya naipikit ni Lester ang kanyang mga mata matapos kunin ang kamay ng dalaga at ilagay yun sa kanyang dibdib na ngayon ay malakas na pumipintig. Hindi ka nananaginip kanina Maria, totoo yun. Dahil ginawa ko yun kanina,
Patawad kung walang palam ko ang ginawa sa'yo. Gawa na rin siguro ng sobrang kagustuhan kong halikan ka kaya hindi ko napigilang gawin. Hindi ko pa nararamdaman ng magmahal ni kahit ang makipag-flirt Maria. Tao may Angel Maria, mula sa pusong pag-amit niya sa tunay niyang nararamdaman sa dalaga. Pupwede ko bang malaman kung anong taa mo? Malambing niyang tanong bago niya sabihin ang kanyang nararamdaman para dito. I love you, masuyong sagot nito na ikinangiti ng matamis ng dalaga. Mahal rin kita, Ler, masuyo niyang pag-amin sa kanyang nararamdaman kaya't umabot hanggang tenga ang iti ng binata hanggang sa sunggab ba nito ang labi ng dalaga. Parehas man nilang una ang isa't isa ngunit hindi yun naging hadlang upang iparamdam nila ang labis nilang pagmamahal para sa isa't isa. Pigit matang tiniis ni Maria ang sakit ng kanyang unang karanasan punong-puno man ng pag-aalala ang mga mata ni Lester habang nakatingin sa nasasaktang mahal niya ngunit ayaw naman siya nitong patigilin na siyang ayaw rin naman niyang gawin patuloy na lang siya sa paghingi ng sorry rito hanggang sa hindi na nila mabilang kung ilang beses ba nilang pinag-isa ang nagiinit nilang mga katawan. Madaling araw na halos nang tinantanan ni Lester si Maria, kung hindi pa nga ito nakatulog sa gitna ng kanilang pag-iisa ay hindi pa siya titigil. I love you aking anghel, pangako kong pakakamahalin kita hanggang sa huli ng aking hininga. Ay lalaan ko ang buhay ko sa iyo maging sa mga magiging anak natin, bulong niya rito habang hinahaplos ang mukha ng mahimbing na natutulog na dalaga. Inihilig niya ang ulo nito sa kanyang braso habang siya yakap-yakap ito hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok. Tirik na ang araw ng unang magising si Lester, napangiti siya ng masilayan sa kanyang bisig ang mahal niyang babae. Ibang-iba ang pakiramdam and mamulat mo ang babaeng pinag-aalayan mo ng iyong puso masuyo niyang dinampian ng noo maging ang labi nito bago siya maingat na umalis sa ibabaw ng kama tanging boxers lamang ang kanyang suot nang magtungo ng kusina upang maghanda ng kanilang makakain. Sopas ang siyang naisipan niyang lutuin nang may salang niya na yun ay nagtungo siya sa sariling silid upang kunin ang cellphone nais niyang ipaalam sa ama't Alicia ang mga nangyari sa kanila ni Maria nang sa ganoon ay matulungan siya ng mga ito sa pinaplano niyang maging pag-aari na ang minamahal na dalaga. Oh my goodness, my precious son totoo ba ito? Gulat man ngunit naroroon ang galak sa tono ng ginang. Yes ma'am katunayan may nangyari na sa amin kagabi kaya't hintayin niyo na lang ang apong matagal niyo nang hinihiling sa akin. Proud niyang salaysay sa Alicia na mas lalong ikinatuwa nito. Ihahanda na namin ang kasal ninyo anak, kami na lang baalang kumausap sa mga magulang ng soon to be my daughter-in-law at ang siyang gagawin mo lamang siguraduhing may aasahan na kaming apo ha. Anito na ikinatawa niya ngunit sumang-ayon na lang kalaunan upang matigil na ang Alicia sa pag-uusisa sa kanina keso ganito ganyan ang pagbuo ng bata. Ibinaba na ni Lear ang linya matapos magpaalam sa Alicia binal ikan niya na rin ang isi na lang matapos ay naghanap na rin siya ng pain reliever sa kanyang medicine kit mabuti na lang at meron siya matapos ihanda ang pagkain ay tinawagan niya na muna ang kapatid na kiusap siya rito na kung maaari ay ibili siya ng singsing at gaya ng naging reaksyon ng kanilang Galicia ay tuwang-tuwa rin ito lalo pat gustong-gusto talaga nito si Maria. Alam ko ang size ng daliri ni Ate Maria kuya kaya ako bahala sa pagpili ng nababagay para sa kanya. Kumpiyansang anito na ikinatuwa naman ni Lester nagpaalam na rin ito dahil nasa gitna ito ng klase rinig pa nga ni Lester ang pagsaway ng propesor sa kanyang kapatid kaya't naiiling-iling na lang siya habang natato. Tuluyan niya nang ang binitbit ang hinandang sopas para sa minamahal na dalaga na datnan niya itong nagkukusot ng mata kaya napapangiti siyang dinaluhanta at ninakawan ng halik sa labi. Good morning ni Maria, malambing bati rito habang hawak niya ang isang kamay nito. Good morning din, malambing rin itong bati medyo pause pa ang boses nito dahil kagigising pa lang. Nais na sanang bumangon ni Maria and maramdam ang pananakit ng kanyang kasalanan naging maagap naman si Lester nilagyan niya na lamang ng una ng ulo na nito bago niya ito simulang subuan. Masakit pa po ba? Puno ng pag-aalalang tanong niya nang matapos niyang pakainin ng dalaga na pangiti naman si Maria sa pagpo nito sa kanya. Hindi naman na po dahil ang daling tumalab ng Penrel ever na ininom ko plus may gwapo pa akong mahal na nag-aalaga sa akin, anya na kinatawan naman ni Lester. I love you, masuyo niyang sabi. I love you to,
Masuyo ring tugon ni Maria bago magtagpo ang kanilang mga labi na kontento na sila sa isang matamis na halik na kanilang pinagsasaluhan. Hindi na muna kasi nais na muling angkinin ni Lester ang babaeng mahal niya lalo pat hindi pa ito lubusang nakaka-recover. Pinagpahinga pa muna ni Lester si Maria dahil darating maya-maya ang kanyang kapatid doll ang nabibili niya ritong singsing. Nag-vibrate ang cellphone ng binata at sinasabi sa text na nasa labas na umano ng penthouse ang kanyang kapatid kaya dali-dali niya itong pinagbuksan ng pinto. Infinity ring, may ngiti sa labing uzel ni Lester nang buksan ang maliit na box na iniabot sa kanya ng kapatid. Yes, bagay na bagay yan kay ate, alam ko kasing magiging infinity kayo. Gusto ko sanang kamustahin si ate pero pipigilan ko muna ang sarili ko dahil ayokong sirain ang plano mo my dear brother. Kaya naman balitaan mo agad kami ha kapag umuo na si ate Maria ha kuya, huwag kang kuripot sa chismis, paalala nito. Oo na kaya umuwi ka na bago ka pa mapansin ang ate mo. Pananabon minsang tinitignan ng silid kung saan natutulog na si Maria. Umalis naman na si Lucille kaya inayos na ni Lester ang sarili. Siniguro niyang gwapo siya kapag hiningi niya na ang nito. Nakahanda na rin ang kanyang cellphone na ngayon ay kumukuha ng live niyang proposal para sa dalaga. Nais niya kasing ipaalam sa mga kaibigan at kamag-anak ang mga magaganap. Hiling niya lang na sana umuo ito dahil hindi niya yata kakayanin kapag tinanggihan siya nito. Dahan-dahan niyang tinapak ang pisk ni Maria upang gisingin. Agad na rin siyang lumuhad ng tuluyan nitong magising. Nasapan ni Maria ang bibig ng masilayan ng lalaking minamahal na nakakal luhod habang nakalahad sa kanya ang napakagandang singsing na hawak nito. Bumangon siya at agad na nagpantay sa nakaluhod na lalaki. Mi Maria, will you accept me as your future husband? Please say yes my angel. Naroroon ang pagsusumamo nito. Kaya madamdaming napangiti si Maria. Sunod-sunod siyang tumango sabay tulo ng kanyang luha dahil sa sobrang tuwa. Mahal na mahal niyang talag ang lalaki at ganon din ito sa kanya. Isinuot ni Lester ang singsing sa palasingsingan nito tsaka niya ito ginawaran ng masuyong halik-halik na tumagal ng halos 2 minuto. I love you, magkasabay halos nilang sabi habang magkadikit ang kanilang mga noo. Muli nilang pinagsaluhan ng matamis na halik. Nais sanang mas palalimin pa ni Lester ang kanilang pinagsasaluhan ngunit naisip niyang nagla-launch commentators yun, maraming viewers at lahat ay kino-congratulate silang parehas. May isang comment na eye off daw muna ang camera bago magtsaktsakan dahil may nanunood daw na bata. Natawa na lang si Lester dahil kapatid niya ang siyang nag-comment nun. Muli nilang ipinasya na bumalik ng mansyon ayon na rin sa hiling ng mga magulang ni Lester. Naroroon na rin ang mga magulang ni Amory at labis-labis ang kasiyahan ng mga ito dahil sa wakas natagpuan ng kanilang nag-iisang anak ang magpapaligaya rito. Sumapit na rin sa wakas ang pinakahihintay ng lahat, lalong-lalo na sila Lester at Maria. Ang kanilang kasal, pinadalhan ng imbitasyon ni Maria ang dating matalik na kaibigan ngunit ibinalik lamang nito ang kanyang imbitasyon at kalakip nito ang sulat ng pagkamuhi sa kanya. Ipinagdarasal na lang ni Maria na sana maisip ng kaibigan ng mga maling nagawa nito nang sa ganoon tuluyan nung makamit ang kaligayahan. Unti-unting bumukas ang tarangkahan at nag-march papasok ang napakagandang bride ni Lester kay laki ng kanyang iti. Habang pinagmamalupitan, nais niya sanang lapitan to't buhatin patungong altar nang may kasal na sila agad-agad ngunit pinigilan siya ng kaibigan si Miguel na agad umuwi ng Pilipinas matapos niyang sabihin rito na ikakasal na siya at ito ang kukunin niyang best man. Ingatan mo saan anak itong prinsesa namin, pakamamahalin mo siya at huwag mong paiiyakin o kahit nasaktan man lamang dahil kahit na matanda na ako ay sesamain ka sa akin kapag nagawa mong saktan ang anak namin. Anang Ramon ni Maria, kaya natawa na lang ito sa tinura ng lalaking biyanan. Hindi po ako manganggako itay dahil gagawin ko po si Amory P ang pinakaimportanteng babae sa buhay ko liban lamang sa aking ina at kapatid. Mahal na mahal ko po ang prinsesa ninyo itay kaya kailanman ay hindi ko po maaatim na saktan o paluhain siya. Natuwa naman ang Ramon ni Maria ay sinagot ni Lester. Tinapak nito ang kanyang balikat bago umalis at maupo kasama ang asawa nito maging ang magulang ng groom. Nagsimulang magbigay ng payo ang pari. Naging mahaba ang pagmimisa nito bago dumating sa oras na pinakahihintay ng dalawa ang pagbibigay nito ng basbas na sila'y ganap ng mag-asawa. Tuluyang nagtagpo ang kanilang mga labi, palakpakan ng mga bisita habang ang kanilang mga magulang ay maluha-luha dahil sa sobrang tuwa. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyang nagbunga ang pagmamahala nila Maria at Lester kaya halos magkaroon ng piyesta sa mansyon ang dahil sa paghahanda ng mga magulang ni Lester. Matulin lamang na lumipas ang 9 na buwan at heto na nga sila kasalukuyang hinihintay ang paglabas ng unang supling ng mag-asawa. Panay ang dasal ng mga magulang ng dalawa habang si Lester naman awang-awa na sa nagde-deliver niyang asawa. Ipinangako niya sa sarili na hindi na muli pang bubuo kung ganitong nagbubuwis ng buhay ang babaeng pinakamamahal niya. You can do it Maria. I love you.
I love you, paulit-ulit na sinasambit ni Lester ang mga katagang yun habang yakap ang asawa, tagaktak na ang pawis ni Maria at halos isang oras na ang pinipilit na ilabas ang kanilang anak ngunit hirap siya. Baby, lumabas ka na. Huwag mo nang pahirapan pa si mommy, napasigaw na si Lester sa sobrang pag-aalala sa asawa. Pinapagalitan ka na ni Daddy Baby, natatawang saad ng babaeng doktor na tuluyan ng lumabas ang sanggol sa tulong ng pagsigaw engraman nito. I'm so sorry anak, sobrang nag-alala lang kasi si Daddy para kay mommy. I love you my son, may Gabriel. Mas suyo niyang Yuzel habang yakap ang kanilang anak na nasa dibdib ng kanyang mahal na asawa. I love you me Maria. Thank you so much. You made me a real man, a real father and a mahal na mahal din kita mahal kong asawa. Masuyo niyang Yuzel bago magtagpo ang kanilang mga labi, pumasok na rin ang kanilang mga pamilya sa pinaglipatan silid ni Maria, tuwang-tuwa ang mga ito at halos pag-agawan na ang maliit nilang anghel kaya natatawa na lang ang mag-asawa. Walaen mahihiling pa sila Maria at Lester dahil ibinigay na halos lahat ng Diyos ang mga pinapangarap lamang nila noon. Nagkaroon man ng konting tampuhan ang mag-asawa ngunit minuto lamang ang itinatagal noon sapagkat pareho nilang tinatanggap ang pagkakamali ng bawat isa. Ang anak na sinabi ni Lester na isa lamang ay nadagdagan sa pagdaan ng mga taon. Mi Maria, huli na taayan lang ang pinga kung hindi mo tinutupad sigaw ng nangganganak na muling si Maria. Wakas.